Ang West Philippine Sea, na tinatawag ding South China Sea ng China, ay isang lugar ng matagal ng hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang pangunahing pinag-aawayan ay ang soberanya sa mga isla at reef sa lugar, pati na rin ang mga karapatan sa pangingisda at pagkuha ng mga likas na yaman. Narito ang mga pangunahing kaguluhang maaaring mangyari sa West Philippine Sea. 1. Pag-aangkin ng teritoryo. Ang China ay nag-aangkin ng halos buong West Philippine Sea batay sa 9-dash line na nakikita sa kanilang mga mapa na hindi kinikilala ng international law. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay nag-aangkin ng bahagi ng West Philippine Sea batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. 2. Pag-aagawan sa mga isla at reef. Maraming isla at reef sa West Philippine Sea, tulad ng Spratly Islands, ay pinag-aagawan ng China at Pilipinas. Ang China ay nagtayo ng mga artificial na isla sa ilang mga reef at naglagay ng mga pasilidad militar doon na nagdudulot ng pag-aalala sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. 3. Pag-aagawan sa pangingisda. Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang lugar ng pangingisda para sa mga Pilipino. Ang China ay nagpatupad ng mga hakbang na naglilimite sa pangingisda ng mga Pilipino sa kanilang sariling teritoryo na nagdulot ng pagtutol. 4. Pag-aagawan sa mga likas na yaman. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa mga likas na yaman, tulad ng langis, gas, at mineral. Ang China ay nagsasagawa ng mga pag-aaral sa pagkuha ng mga likas na yaman sa lugar na nagdudulot ng pag-aalala sa Pilipinas. 5. Military tensions. Ang mga pag-aangkin ng China at ang kanilang mga aktibidad sa militar sa West Philippine Sea ay nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ang Pilipinas ay naghahanap ng tulong sa mga alyado tulad ng Estados Unidos upang mapaigting ang kanilang depensa sa lugar. Hidwaan. Ang hidwaan sa West Philippine Sea ay isang komplikadong isyu na may kinalaman sa soberanya, seguridad, at ekonomiya. Ang pangunahing hidwaan ay ang pag-aangkin ng China sa halos buong West Philippine Sea na hindi kinikilala ng international law. Ang mga pagkilos ng China, tulad ng pagtatayo ng mga artificial na isla at paglalagay ng mga pasilidad militar, ay nagdudulot ng pag-aalala sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Ang hidwaan sa West Philippine Sea ay isang mahalagang isyu sa rehiyon. Ang paglutas nito ay nangangailangan ng kooperasyon at diplomasya upang maiwasan ang anumang potensyal na pag-aaway. Ang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ang mas matimbang na batas na dapat sundin kaysa sa 9-dash line ng China. Narito ang mga dahilan. UNCLOS ay isang internasyonal na kasunduan. Ang UNCLOS ay isang pandaigdigang kasunduan na nilagdaan at pinagtibay ng karamihan sa mga bansa sa mundo, kabilang ang China at Pilipinas. Ito ay itinuturing na Constitution for the Oceans at nagtatakda ng mga patakaran para sa paggamit at pangangalaga ng mga karagatan. 9-dash line ay hindi kinikilala ng internasyonal na batas. Ang 9-dash line ay isang unilateral na pag-aangkin ng China na walang legal na batayan sa ilalim ng UNCLOS o anumang iba pang internasyonal na batas. Ang mga pag-aangkin ng China ay hindi suportado ng kasaysayan o ng pang-agham na ebidensya. Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration (PCA) noong 2016, naglabas ang PCA ng isang arbitral award na nagdedeklara na ang 9-dash line ay walang legal na batayan. Ang China ay tumanggi na kilalanin ang award, ngunit ito ay isang mahalagang pag-unlad sa pagtatatag ng legal na balangkas para sa West Philippine Sea. Sa madaling salita, ang UNCLOS ay ang pangunahing batas na nag-uutos sa paggamit ng mga karagatan, at ang 9-dash line ay isang hindi lehitimong pag-aangkin ng China na hindi kinikilala ng internasyonal na komunidad. Ang Pilipinas, bilang isang estado na sumusunod sa UNCLOS, ay may karapatan na ipagtanggol ang kanyang soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Ang China ay isang signatory ng UNCLOS, isang pandaigdigang kasunduan na nagtatakda ng mga patakaran para sa paggamit at pangangalaga ng mga karagatan. Ang pagsunod sa UNCLOS ay mahalaga para sa China dahil pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan. Ang pagsunod sa UNCLOS ay nagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea. Ang pag-aangkin ng China sa halos buong West Philippine Sea ay nagdudulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng China at ng mga karatig na bansa. Pagpapalakas ng relasyon sa mga karatig na bansa. Ang pagsunod sa UNCLOS ay nagpapalakas ng relasyon ng China sa mga karatig na bansa. Ang pagsunod sa mga internasyonal na batas ay nagpapakita ng mabuting pananaw at paggalang sa mga karapatan ng ibang mga bansa. Pagpapalakas ng pandaigdigang reputasyon. Ang pagsunod sa UNCLOS ay nagpapalakas ng pandaigdigang reputasyon ng China.
Ang pagiging isang responsableng miyembro ng internasyonal na komunidad ay mahalaga para sa China, lalo na sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya at impluwensya sa mundo. Pagprotekta sa mga karagatan, ang UNCLOS ay nagtataguyod ng pangangalaga ng mga karagatan at mga likas na yaman nito. Ang pagsunod sa UNCLOS ay nagsisiguro na ang mga karagatan ay ginagamit ng responsable at napapanatili para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagsunod sa UNCLOS ay hindi lamang isang legal na obligasyon, kundi isang responsableng pagkilos na nagpapakita ng pangako ng China sa kapayapaan, katatagan, at pangangalaga ng mga karagatan. Ang China ay isang signatory ng UNCLOS, ngunit hindi nila sinusunod ang mga probisyon nito sa West Philippine Sea. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit. 9-line, ang China ay nag-aangkin ng halos buong West Philippine Sea batay sa kanilang 9-line na hindi kinikilala ng UNCLOS o ng ibang mga bansa. Ang 9-line ay isang unilateral na pag-aangkin na hindi suportado ng kasaysayan o ng pang-agham na ebidensya. Pagtatayo ng mga artificial na isla, ang China ay nagtayo ng mga artificial na isla sa ilang mga reef sa West Philippine Sea na naglalagay ng mga pasilidad militar doon. Ang mga pagkilos na ito ay lumalabag sa UNCLOS na nagbabawal sa pagtatayo ng mga artificial na isla sa mga lugar na pinag-aagawan. Paglilimite sa pangingisda, ang China ay nagpatupad ng mga hakbang na naglilimite sa pangingisda ng mga Pilipino sa kanilang sariling teritoryo, na lumalabag sa karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ayon sa UNCLOS. Pagsasagawa ng mga pag-aaral sa pagkuha ng mga likas na yaman, ang China ay nagsasagawa ng mga pag-aaral sa pagkuha ng mga likas na yaman sa West Philippine Sea, na lumalabag sa karapatan ng Pilipinas sa mga likas na yaman sa kanilang EEZ. Sa madaling salita, ang China ay nagpapakita ng double standard sa pagsunod sa UNCLOS. Habang sila ay signatory ng kasunduan, sila ay nagpapatuloy sa mga pagkilos na lumalabag sa mga probisyon nito. Ang kanilang pag-aangkin sa 9-line, ang pagtatayo ng mga artificial na isla, at ang paglilimite sa mga karapatan ng Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang pagnanais na kontrolin ang West Philippine Sea sa kabila ng mga internasyonal na batas. Ang paglabag ng China sa UNCLOS ay nagdudulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa rehiyon. Ang pagsunod sa internasyonal na batas ay mahalaga para sa kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Ang UNCLOS ay isang internasyonal na kasunduan, kaya ang kaparusahan sa paglabag nito ay nakasalalay sa mga mekanismo ng internasyonal na batas. Walang isang tiyak na hukuman na nagpapatupad ng UNCLOS, ngunit may ilang mga paraan kung paano maaaring maparusahan ang isang bansa na lumalabag dito. Diplomatikong presyon. Pagkondena, ang mga bansa ay maaaring maglabas ng mga pahayag na nagkokondena sa paglabag sa UNCLOS. Pagpataw ng mga parusa, ang mga bansa ay maaaring magpataw ng mga parusa, tulad ng mga parusa sa kalakalan o mga paghihigpit sa paglalakbay, sa mga bansang lumalabag sa UNCLOS. Pag-aalsa ng kaso sa internasyonal na hukuman, ang mga bansa ay maaaring mag-aalsa ng kaso sa internasyonal na hukuman ng katarungan, ICJ, o sa Permanent Court of Arbitration, PCA, upang maresolba ang mga pagtatalo tungkol sa paglabag sa UNCLOS. Pag-aalsa ng kaso sa internasyonal na hukuman. Arbitral Award, ang PCA ay maaaring maglabas ng isang arbitral award na nagdedeklare ng isang bansa na nagkasala ng paglabag sa UNCLOS. Ang award na ito ay nagbubuklod sa mga partido, ngunit hindi ito maaaring ipatupad ng puwersa. Desisyon ng ICJ, ang ICJ ay maaaring maglabas ng isang desisyon na nagdedeklare ng isang bansa na nagkasala ng paglabag sa UNCLOS. Ang desisyon ng ICJ ay nagbubuklod sa mga partido, ngunit hindi ito maaaring ipatupad ng puwersa. Pagkilos ng komunidad ng mga bansa. Pagpataw ng mga parusa, ang United Nations Security Council ay maaaring magpataw ng mga parusa sa mga bansang lumalabag sa UNCLOS. Pagkilos ng mga alyado, ang mga alyado ng isang bansa na lumalabag sa UNCLOS ay maaaring magpataw ng mga parusa o magbigay ng suporta sa mga bansang biktima ng paglabag. Mahalagang tandaan, ang mga kaparusahan sa paglabag sa UNCLOS ay kadalasang nakasalalay sa kalooban ng mga bansa na kasangkot. Ang pagkilos ng internasyonal na komunidad ay maaaring magkakaiba-iba depende sa kalubhaan ng paglabag at sa mga interes ng mga bansa na kasangkot. Sa kaso ng China at West Philippine Sea, ang China ay nagpapatuloy sa paglabag sa UNCLOS sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nag-aalsa ng mga kaso sa internasyonal na mga korte, ngunit ang China ay tumanggi na kilalanin ang mga desisyon. Ang mga bansa sa rehiyon ay nagbibigay ng suporta sa Pilipinas, ngunit ang pagkilos ng internasyonal na komunidad ay limitado.
Ang paglabag sa UNCLOS ay isang seryosong isyu na maaaring magdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa internasyonal na relasyon. Ang pagsunod sa internasyonal na batas ay mahalaga para sa kapayapaan at katatagan